So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagbubukas? Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Kilala. Maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace. Pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na not-existent yung tao niyan. Walang birth certificate. Ay, papahanap nga niyo kung... Pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka para... It's intelligence operations, confidential operations. To hide the identity of that person, they can assume nom de guerre, they can assume their code name. Pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong, Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. You got me there. Okay, Yes. next question. Talaga si Senator. A cash reward is put up by several Philippine congressmen in a bid to verify the existence of a supposedly bogus signatory in the confidential expenses of Vice President Sara Duterte. Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo, si Mary Grace Piatos. So, kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So, sinasabi nila, totoo. So, kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya. Pag nakikita mo kasi yung mga acknowledgement receipts, parang pare-pareha yung sulat, parang iniiba lang. Talagang fictitious po yung mga AR. Sabi ko nga parang listahan lang sa sari-sari store yung mga acknowledgement receipts nila na palayaw lang yun nandun. Sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si Chippy McDonald. Maari ho ba nilang sabihin, hindi, codename lang yan. Kasi nga, confidential funds. Kasama ito dun sa mismong nature ng funds being confidential. Tatayo ho ba yung ganong klaseng pagrarason, Commissioner? Kung halimbawa, na yan sinasabi nila na codename, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, no? Shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines sa Joint Circular 2015-1 na dapat merong kang logbook. Yung Special Disbursing Officer may logbook doon. At doon nakasulat, kung halimbawa man yung pinagbigyan mo ay alias, na andun din yung identity kung sino ang mga taong yan. And as I have said, kung dadaanin na naman nila sa proseso, nasasabihin nilang, ay confidential nga ito, meron din tayong proseso dyan, nakapaloob din sa batas. I-declare lang yan as para i-desensitize lang yan ng Department of National and Defense. Sasabihin niyang, hindi na to security issue as of now. Nakapangitan naman na wala namang sensitive na information on the basis of the program na inattach nila doon. Wala naman silang sinabing may hinahabol silang terrorist or what, so much so na hindi nang dapat security dahil may mako-compromise. Sa tingin ko, wala eh. So, malinaw yan. Kung sinasabi niyong alias yan, okay, hinahamon ka kayo, shift the burden of proof. Ilabas nyo yung tinatawag nating logbook or journal na nakapaloob din sa guidelines na nakalagay doon, ano yung ginamit yung alias at ano yung pangalan. Their code name, pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong, Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. Si Mary Grace Piatos na sinasabing tumanggap ng confidential funds, walang kahit anong record sa Philippine Statistics Authority. Hindi kasi pwedeng kayo-kayo lang nagkakaintindihan at masasanay na kami tatanggapin namin na pwede na ang alias. Excuse me.